Sa ginawa namin paglalakbay sa kagubatan, dito pala magpapakita ang mga nilalang na minsan lang lumabas. Katulad na lang netong mga ligaw na labuyo, malahalimaw sa laki na ibon, at ang nakakatakot sa lahat ay etong napakalaking pukyutan. Bali mag-alas 3 ng hapon na magsimula kaming umalis sa bahay. Kung tutuusin nga ay napakaaga pa, pero wala tayong magawa kasi pagdating ng hapon ay umuulan ng malakas. Medyo makulimlim na nga ang kalangitan sa mga oras na to, kaya kailangan talagang sulitin habang hindi pa bumabagsak. Kaya sobrang mahihirapan talaga tayo kapag umulan, lalo't yung pupuntahan natin ay napakalayo pa. Habang naglalakad nga kami, nagpahiwatig na agad ang kalangitan ng isang napakalakas na kulog. Kaya kaming dalawa ni Utoy sobrang kabado na talaga. Tapos nung oras na makarating na kami sa may bandang tubigan, hindi talaga namin akalain na dito pala namin makikita yung mga labuyo. Dahil medyo malayo tayo kaya hindi nila tayo naramdaman. Unang beses pa lang namin makita yung ganito kaya gulat na gulat kami. Pero hindi na bago sa isip ko yun kasi nakatira talaga yung ganun ay sa mga gubat. May isang malaking ibon din sa amin na nagpakita. Nakadapo nga lang siya sa dahon ng nyug at hindi ko alam kung kanina pa siya dyan. Parang pinagmamasdan niya lang kami sa mga ginagawa namin. Pero hindi na lang namin pinansin at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Tapos sa gilid netong maliliit na kahoy nakapansin kami ng isang bitan. Hindi ko alam guys kung para sa labuyo to or sa mga tikling. Siguro nga may ibang tao rin pumupunta dito bukod sa atin. Kapag ganito kasing maulan ay season ng mga tikling kasi lumalabas sila. Napansin ko to agad kasi kalapit lang ng baka natin. Tapos sa pinagtalian pala nito ay may isang pugat. Mukhang nasira na nga to kasi hindi ko agad nakita kaninang umaga. At sa puntong ito ay mas lalo pang dumidilim ang kalangitan. Kaya ang sabi ko kay Utoy, kailangan na namin bilisan. Pero may isang kalabaw pa kami na dapat ulahin. Itatawid pa namin to sa kabilang pampa. Dito na kami dumaan sa gilid para hindi na maputikan. At kahit medyo nakakatakot ay binagtas na lang namin itong gitna ng kahoyan. Dito kasi mas malapit ang daan kumpara dun sa kabila. Sobrang tataas nga lang ng kahoy dito kasi wala nagpuputol. Kaya panay din ang tingin namin sa itaas kasi lumalakas na yung hangin. Kapag ganitong sitwasyon, paniguradong malapit ang bumagsak ang malakas na ulan. Pero hindi naman kami nangangamba kasi may makukuha kami na dahon ng anahaw. Ay, no, pukyutan laki. At mula dito sa malayo may napansin kami na isang pukyutan. Pero sa mga oras na to ay hila-hila pa natin yung kalabaw. Kaya ang sabi ko kay Utoy, itatali ko muna bago namin puntahan. At sa sobrang excited ko nga guys ay dito ko na lang to tinali sa nadaanan namin puno ng niyog. Mula kasi dito ay medyo malapit na yung nakita natin pukyutan. May isang puno kasi dito na napakalaki. Pero yung pukyutan ay hindi mo agad napapansin sa unang tingin lang. Kasi yung pinakambahay neto ay nasa may likod ng puno. Kaya umikot pa kami ni Utoy para makita namin ng maayos. Sobrang saya nga namin kasi meron ulit kaming pupuhagin. Lalo't sa gilid netong puno ay meron ng pwedeng akyatan. Kaya madali na lang to kapag pupuhagin na. Nagulat nga kami kasi napakalaki na pala neto. Mas maganda sanang puhagin to ngayon kasi bilog ang buwan. Ang kaso nga lang maulan ng panahon kaya parang mahihirapan tayo. Siguro hindi naman to aalis kaya maghahanap na lang tayo ng tiyempo. Napakalaking pukyutan na ito guys, nakita namin. Siguro may pulot na kasi patilos na yung bahay niya. Kaso naulan na. Di na kami nagtagal ni Utoy dito kasi baka abutan pa kami ng malakas na ulan. At hindi nga kami nagkamali kasi nasa daan pa lang ay bumagsak na. Pero dumiretso na kami sa paglalakad kasi wala namang kaming masisilungan. At tumakbo na lang kami ng mabilis para hindi na mabasa yung ibang gamit natin. Kaya hanggang dito na lang muna for today's video. Bye-bye! Tuping ka sa sakan!